Ito po muli ang inyong gabi sa kalusugan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Ang ating pong topic na ito ay dahan-dahanin natin ito. Dito muna tayo sa statistic at bago tayo pupunta sa mga foods, no? Hahantong tayo sa mga bad foods, no? Mga bad foods for our heart. Hahantong din tayo sa mga pagkain na nakakabuti sa puso. O yan, lahat na yan. Para mayroon tayong iwasan, mayroon tayong pipiliin. Di ba, mga kaibigan? Now, ayon po sa mga researchers, mga kaibigan, cardiovascular diseases, mga kaibigan, are the #1 cause of death globally. Ayan po ang malungkot, mga kaibigan. #1. Oh, takot kayo sa COVID-19? Pero hindi naman namatay sa COVID-19 purely. Marami diyan may diabetes, may sakit sa puso, o high blood, mga ganun ba? So may mga health issues besides sa COVID-19. Kasi kung wala kang mga health issues, mostly asymptomatic man. So dito, mga kaibigan, ang cardiovascular disease, it remains the #1 cause of death globally, taking an estimated 17.9 million lives each year. Hindi sinabi dito na 17.9 million ang nagkakasakit sa puso. Hindi po. Namatay. Yan po ang klaro, mga kaibigan. Sana kung nagkasakit lang ba, tapos hindi yung namatay. Namatay ito eh. Sobrang dami. Hindi na natin kailangan ng gera dito. Sa dami mo lang namamatay. Mga kaibigan. So here, ang cardiovascular disease, ito po ay grupo ng mga tinatawag na disorders of the heart and blood vessels. At kasama din po dito yung coronary heart disease, cerebrovascular disease, rheumatic heart disease, and other conditions. So lahat yan, puro puso ang inaatake. So our heart is under attack. Yan ang totoo niyan, mga kaibigan. Sobra tayo, sige tayong saya na saya, hindi natin napapansin, yung pala ang #1 na organ sa ating katawan ang inaatake, mga kaibigan. Sabi ko nga, matagal na ito sinasabi ko eh. We know how to love. No, di ba? But the truth is, we do not know how to love. We do not know also how to care. We do not know also how to protect our heart. We do not know how to protect our heart, care our heart, love. Bakit? Kadaming may heartache sa mundo ngayon. I-compare mo. Alin ba ang mas marami? Yung mayroong happy heart o heartache? Nako, mga kaibigan, makinig ka lang sa mga mga drama diyan. Pati yung mga Kuya Dido. Meron pa bang Kuya Dido ngayon? Kuya Idi. Marami na ngayon mga mga kwento, puro masaya sa simula pero pagkatapusan puro heartache ang inabot, mga kaibigan. So you see, do we know how to love? The truth is, mabuti pa, i-admit na lang natin, medyo kulang tayo sa kaalaman eh. Di ba? If you know how to love, you must have basic knowledge how to love. Because love means to care, to protect, and to serve. Yan ang tunay na pag-ibig. Hindi yung ano bang klase ba yan? Remember this, true love is to love, to care, to protect. Now, the truth is, sa lahat ng organ ng ating katawan, itong puso natin ang kawawa. #1 nga eh. Sipin mo yung #1 na cause of death? Hindi biro yan, mga kaibigan. Pati nga doktor patay dito eh. Bakit? Wala namang sinasantong sakit nito. Di ba, mga kaibigan? Now, 4 out of 5 cardiovascular disease or death, no, are due to heart attacks. Yan, mga kaibigan. Heart attack talaga yan. Stroke. And 1/3 of these deaths occur
prematurely in people under 70 years of age. Yan, mga kaibigan. So, madami talaga. Individuals at risks of cardiovascular disease may demonstrate raised blood pressure. Tataas yung BP. High blood na. Yan. And then, glucose and lipids as well as overweight and obesity. Yan ang mga related dito, mga kaibigan. Tataas din yung yung blood sugar, yan yung glucose, mga kaibigan. So ano yan? Diabetes. Naku, mga kaibigan. It is linked to heart problem. Okay, mga kaibigan. Overweight. Medyo okay pa yan. Obesity is really higher risk, mga kaibigan. Ito ay sabi, this can all be easily measured in primary care facilities. Through prevention, pwede po. Kaso lang, ewan ba? Kung magaling, kung lahat ng tao, puro tayo sa prevention, ano natin to, ma-reverse natin to. Hindi, puro cure ang gusto natin eh. Ano bang gamot sa puso? Anong gamot? Puro gamot. Pero how to care, how to protect, no? Medyo wala. Mahirap yan, mga kaibigan. So dito tayo, mga kaibigan, dito sa mahalagang punto na ito. Kasi wala namang ibang may-ari dito sa puso natin, tayo lang. Kaya we are entrusted by God to become a steward, to take care of our heart. Ganyan lang po, mga kaibigan. Ang dami ngayon na paibig. Sabi nga, akala totoo na, tama na, yun na yun. Kumbaga, langit na. Yung pala, hindi naman. Mayroong isang linggong pag-ibig. Wala talaga eh. Masaya sa simula. Pagdating ng linggo, ako iyong iniwan. Ay. Ano na yan, mga kaibigan? In 2017, one of the leading cause of death in the Philippines was ischemic heart disease. Ano yan? Sakit sa puso, mga kaibigan. Ischemia. Pananakit ng puso, mga kaibigan. Ano yan? Leading cause of death sa Pilipinas din. Kasama tayo sa buong mundo, mga kaibigan. Impacting around 50.5 thousand people. The other 4 leading causes of death were cerebrovascular disease. Parehas lang naman yan eh. Related pa rin yan sa puso kahit daluyan man na ng dugo. Ihiwalay man yan para mag-reduce ba yung number. Kasi kung isahin na lang, anak ko, mangilabot ka eh. Sobrang dami eh. Neoplasm. Ibig sabihin ng neoplasm, mga kaibigan, ay mga bukol yan. Cancer. Pneumonia and chronic lower respiratory infection. Mga kaibigan. Yan ang mga leading cause of death sa Pilipinas, mga kaibigan. According to the latest data from Philippine Statistics Authority, or PSA, around 66 Filipinos die every minute. Naku, mga kaibigan. Ilan? Every minute? 66 Filipinos. Pilipino lang to ha. Namamatay bawat minuto. Pagkatindi niyan, mga kaibigan. Hindi yan dahil sa COVID-19 ha, mga kaibigan. Statistic yan dito sa Pilipinas. Or 1,591 per day. Madami yan, mga kaibigan. Sobrang dami. Nakakakilabot talaga yan. For the past decade, ischemic heart disease and cancer remains as the top 2 causes of death among Filipinos, followed by pneumonia in the 3rd spot. So, nangunguna talaga ang heart disease, mga kaibigan. Medyo hinahabol ng cancer ba? Kaya itong dalawang ito ay tuldukan natin to. O tayo ang matutuldukan ito, mga kaibigan. Di ba? Mga kaibigan, hindi ito maganda. Out of 582,183 registered death in 2016, some 74,134 cases
or 12.7% of the total was due to ischemic heart disease, mga kaibigan. So, yan. Our heart is under attack. Number 1 po ang organ natin dito sa ating puso. Ang kinakawawa nitong mga sakit na to, mga kaibigan. So, ito ay non-communicable disease. Pati cancer, hindi man yan communicable. Kaya ang nakakatakot na totoo ay hindi yung COVID-19. Ito, kasi talagang pinapatay tayo nito. Klaro man na talagang yun ang dahilan ng kamatayan. Di ba? Yan ang klaro. Ang COVID-19 nakakatakot din, siyempre. Wala namang hindi nakakatakot eh. Di ba, mga kaibigan? Pero ito, matindi talaga ito kasi isipin po ninyo pagkadami. Di ba, mga kaibigan? So, ito ang mga kalungkutan na nangyayari, mga kaibigan. Ito ay ayon po sa Philippine News Agency. No? Ischemic heart disease, no, occurs when the heart does not get enough supply of blood and oxygen due to narrowed arteries. Yan. Pag sumikip na yung daloy ng dugo, dito na mahirapan ang puso. Sana kung ang puso nahirapan at hindi na makahinga at mamatay. Diba? Kasi hindi na nga makahinga. Okay lang sana kung yung puso lang ang hindi makahinga. Buhay tayo. Hindi, patay tayo eh. Kaya yan yung dahilan kung bakit hindi maganda na pabayaan natin ang ating puso, mga kaibigan. It is the top cause of death among Filipino men with 74,134 cases. And the second cause of death among Filipino women. Allah, mga kaibigan. Pangalawa na dahilan ng kamatayan ng mga kababaihang Pilipino o Pilipina ay heart problem. Ischemic heart disease, mga kaibigan. With 29,662 cases in a year, mga kaibigan. Napakadami, mga kaibigan, ang mga namamatay, no, dito sa ating bansa. So, kita natin dito yung top 10 cause of mortality sa Pilipinas. Number 1, ang heart diseases of the heart, mga kaibigan. Kaya kailangan meron tayong gagawin dito. Allah, hirap na yan, mga kaibigan. Sabi ko nga, isa lang ang puso natin. Sana kung dalawa, kung medyo, hindi naman medyo gumagana ng yung puso natin, mayroon tayong isa, salpak agad. Kaya surti ng gulong eh. Kasi pag nag-plot, meron kang reserve. Ay, yung puso, wala mang reserve. Kaya mahirap, mga kaibigan. Now, bigyan natin daan, mga kaibigan, yung mga factor bakit nagkakaroon tayo ng ganitong problema. Magsimula tayo sa water. May problema ba ang water? Wala naman. Pero yung problema dito sa tubig, yung chlorine. Okay? Pati po yung mga pangtanggal ba ng mansa, na mga naglalaba, simple, chlorine yung ginagamit, di ba? Mga kaibigan, tingnan natin. Ito ay research ayon kay Dr. Joseph Price, a medical doctor. He wrote a fascinating book. At ano po ang kanyang nakitang findings? Coronaries, cholesterol, chlorine. Ano ang sinabi niya? The basic cause of atherosclerosis, heart attacks, and most forms of strokes is chlorine. Grabing study ito, mga kaibigan. The chlorine contained in processed water. Ay, mga kaibigan. Kaya kung gusto natin i-care yung puso natin, huwag na tayong uminom ng tubig na may chlorine. Mga kaibigan? To support this position, Dr. Price did a series of animal experiments on chickens. Within a few months, 95% of the chickens drinking chlorinated water develop atherosclerosis. Isipin po ninyo yung 95%, mataas yun. Pinainom ng tubig, sige, inom lang ng tubig. Pero yung tubig may chlorine. Naku, 95% sa mga manok ay nagkaroon ng, ano yun? Atherosclerosis. Ano yun? Sakit yan sa daloy ng dugo. Inflammation yan
nadadamage yung mga tissue sa ating arteries. Yun na yung atherosclerosis. Okay, mga kaibigan? To retest these results, Dr. Price divided the original control group into 2 groups, conducted the exact same experiment, and obtained the exact same results. Both chickens and pigeons are excellent laboratory models in the study of atherosclerosis in humans. So dito sa study na to, very significant ito, mga kaibigan. Mayroon talagang connection ang chlorinated water sa atherosclerosis. Yan. Recently, si Richard Ball of the Environmental Protection Agency studied the effects of chlorinated water in pigeons. So ito naman si Dr. Richard Ball. Ano po ang kanyang findings? His findings support Dr. Price's research and go a step further. Ball found pigeons given chlorinated water with diets low in calcium had serum cholesterol levels 50% greater than the unchlorinated group. So talagang ito na, pangalawang research ito, mga kaibigan. Mayroon pang marami, pero ito muna ang binigyan nating daan ngayon. So ang chlorinated water is really linked to the development of atherosclerosis. What caused this tremendous increase in serum cholesterol levels in the pigeons? Okay? Obviously, the addition of chlorine played a central role. Yan po ang findings, mga kaibigan. Pero ano ang mekanismo na naging dahilan bakit tumaas ang cholesterol or serum cholesterol sa daluyan ng dugo ng pigeon at saka manok? Yan, mga kaibigan. Ayon sa mga researchers, chlorine causes excess free radicals. Free radicals lead to cell damage. So, particular na inaatake dito na nabanggit ay yung pong wall of the arteries. Yung mga tissue na nag-form nitong wall ng arteria. Ito po yung na-damage because of too much free radicals. So what is needed para i-repair yun? Cholesterol. That is the truth, mga kaibigan. Kaya, more damaged tissue in the circulatory system means more cholesterol because cholesterol is used by the body to repair these damaged tissues. Now, this will eventually cause the development of plaque. So, in the long run, magkaroon ng narrowing of the blood vessel, yun ay yung problema, mga kaibigan. Once the cells are damaged, we see an elevation in serum cholesterol levels, atherosclerosis, hardening of the arteries, and plaque formation. This is the result of the research, mga kaibigan. Chlorine can cause all these problems related to heart disease and can also be a cause of cancer. This is really the research, mga kaibigan. Kaya, ayan ha, gusto nating i-care ang ating puso. Ito yun. Huwag na tayong uminom yan. Anong inumin natin? Fresh water. Yung walang chlorine, mga kaibigan. Diba, nakatira ka sa bukid o sa tabi ng bundok. Ay, masarap ang tubig yan. Walang chlorine yan. Mga kaibigan. Talagang piliin natin yung malinis na tubig na natural. Kung wala talaga, ay di diyan tayo sa mga purified water, mga kaibigan, no? So, ayon dito sa ating nakita, mayroon pa ditong research. Ito ay nailathala sa Natural Remedies Encyclopedia, page 65. Ang sabi, lead, copper, and sulfur can also be dangerous. So, ito na naman, mga kaibigan. Ano ang nagagawa nitong lead? Mga kaibigan, at saka copper. According to this research, ang zinc po na nasa tubig helps to protect the body against cadmium and copper. So, nabanggit dito yung cadmium. Mayroon ding, ang tubig, mayroon din pong cadmium yan. Depende sa area. Kaya kailangan ma-examine kung ano yung content ng tubig natin. Kasi kung may cadmium yan, may lead, may copper, may problema yan, mga kaibigan. Ayon po sa mga researchers, patients with either hypertension or atherosclerotic heart disease or an old myocardial infarction generally have higher copper and lower zinc levels in the serum and toenail samples. So ayon sa mga researchers, ang zinc protect the body against cadmium and copper.
Now, kapag mataas po ang tinatawag na cadmium at saka copper, naku mga kaibigan, nagkakaroon ng hypertension ng tao. So yan po yung research mga kaibigan, na-link yan. Ngayon, ang sigarilyo, mayroon man talagang cadmium yan. Kaya talagang, kawawa talaga puso natin yan mga pangga, mga sir. Kung nagkataon pa na yung tubig na source na ating iniinom, mayroong cadmium, ay lalo na. May lead pa, may copper pa. Naku, mga kaibigan. Cadmium in water increases high blood pressure. According to the study, mga kaibigan. Kaya, ito, akala natin, walang problema. Mayroon. Dr. Henry Schroeder has established that people who die of high blood pressure complications tend to have an unusually high levels of cadmium in their kidneys. And this most frequently occurs in certain cities with higher cadmium content in the drinking water. So yan mga kaibigan, ating pong binigyang daan yan para alam natin kung ano yung ating iwasan ba at para mapanatiling healthy ang ating puso mga kaibigan. So, ano yung kailangan? Yung malinis talaga na tubig na walang mga heavy metals that can jeopardize the health of our heart, mga kaibigan. Lalo na sa daluyan ng dugo, mga kaibigan. So, yan, mga kaibigan, no? Atin pong tandaan ito. Mayroon pa ditong dagdag na research. Chlorine has so many dangers, it should be banned. Wala tayong magawa niyan. Hindi na natin tungkulin yan. Basta ang ating gagawin, mag-ingat lang tayo sa ating puso. Okay, mga kaibigan? So, nakita din kasi dito na ni Dr. Robert Herbert Schwartz, Cumberland Country College in Vinman, NJ. Yun po rin. Mayroon din siyang research. Talagang it is related to heart trouble, premature senility, both mental and physical, cancer, nandiyan na lahat. No? It is related to chlorine, mga kaibigan. So yan doon sa mga nagbababad sa kubeta, nag-iis-is dyan, nagkukulong pa, sarado ang pinto, isa pang problema, walang bintana yung kubeta, ilang oras ka mag-is-is doon. Naku mga kaibigan, huwag natin gawin yan dahil sa kawawa ang puso natin. Okay mga kaibigan, study had found out that doon sa mga room na nakulong tayo sobrang daming chlorine doon, it will rob the body of vitamin E. The more you are exposed to chlorine, your body is being robbed of vitamin E. Now, vitamin E increases oxygen in your blood. So when you are deficient in vitamin E, your heart will be in trouble. So yun po ang isa sa dahilan kung bakit hindi maganda ma-expose sa mga highly chemicalized na to mga kaibigan, no? Ating pong bigyan daan mga kaibigan ang ilan sa ating mga kababayan na pinagpala ng Diyos at gumaling sa kanilang mga karamdaman at yung iba naman bago pa lamang nagtitake ng power cells sa awa ng Diyos, maganda na ang kanilang naramdaman na pagbabago. Ayan mga kaibigan. Ang una nating bigyan daan dito si Miguelita Ragmak Paila, mga kaibigan. Ang sabi po niya, matagal na kaming user ng supplement na ito at totoo na may mabuting epekto sa kalusugan namin. Thank you. Hindi naman sinabi ko ilang taon na, pero talagang matagal na. So yan mga kaibigan. Basta healthy lifestyle, madali lang. Kinalabit mo lang yung sakit, magbait na siya, takot na. Tuldukan man siya kung hindi magbait. Tuldukan ang sakit. Ayan, mga kaibigan. Hanis sa sugod. Ang kanya naman pong patotoo, totoo yan, may bukol dede at wither, alis agad. Abo, bukol sa dede at saka sa thyroid. Naku mga kaibigan. Wala side effects, original power cells. Thank you mga kaibigan.
So napakaganda, no? Pwede sanang ibigay po ninyo ang inyong testimonial paano nawala yung bukol sa didi at sa goiter. Naku, maganda yan mga kaibigan, ha? Pwede natin sigurong kausapin sino yun? Si ma'am? Okay? Okay, si Aluma Garcia, mga kaibigan. Ang sabi po niya, thank you po. User na po ako ng Power Cells. Always listening to Brigada News FM. Thank you, mga kaibigan. At napatunayan po ni ma'am na talagang maganda po ang Power Cells. That's good, no, mga kaibigan. Dams Maulana. Opo, almost a week na ako nag-take ng Power Cells. Unti-unti naalis ang pananakit ng tiyan. But di pa naalis pangangalay ng mga paako. O yan, mga kaibigan. So sa tiyan mo na nagkaroon ng magandang pakiramdam. Okay, good. Yung mga yung sa problema sa paa, medyo meron pa. Iwasan lang yung mga mataas yung uric acid. Kasi yun ang lumalaban para hindi ka makaramdam ng mas magandang lunas. Okay? Lahat ng mga matataas po sa uric acid, kape. Yan. Puting kanin, may uric acid din yan. Seafoods. Mamoy, maka, manok. Naku, mataas yung uric acid yan, mga kaibigan. Maraming study dyan, pati lahat ng matamis, lalo ng ice cream, chocolate, naku, marami po yan. Kaya itigil yan, para madali po magkaroon ng lunas, ha, mga kaibigan. Now, si Nathaniel Garcia Mora. Super effective po siya. Nawala po yung bukol sa likod ko. Simula nung gumamit ako ng Power Cells. Maraming salamat po. Wow, mga kaibigan. Thank you. Thank God. So, may bukol siya sa likod. Gumanda po. Nawala. Naku, mga kaibigan. So, yan po ang magandang balita, no? Pwede po sigurong hingiin natin sa kanya, no, kung paano gumaling, gaano katagal na yung kanyang bukol sa likod, no? And that is a good news, mga kaibigan. Ang ating pong Power Cells Herbal Capsule ay ating pong mabilihan, mga kaibigan, sa ating pong mga outlet tulad ng Brigada Pharmacy, Watson Pharmacy, the Generic Pharmacy, South Star Drug, Mercury Drug, at saka Rose Pharmacy, mga kaibigan. At sa lahat ng ating mga outlet, no, na mga drugs or pharmacies sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Mga kaibigan, ito po ang inyong gabay sa kalusugan, mga kaibigan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magsasabi sa inyo na ang salita ng Diyos ay napakaganda para sa atin. At atin pong i-treasure yan, keep it in our heart, think about that, meditate about it, and thank God for His love for you and me. Like and follow us on our Facebook page na Power Cells, at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. At sa muli, mga kaibigan, ang salita na ating iiwan sa ating mga kababayan, eat your food as your medicines. For if we will not do that, we will have a sad life. We will be eating our medicines as our food. May the Lord be with us and give us the blessing for this day and throughout this week. May God bless us.